Para sa episode na ito, tayo ay magkakaroon ng adventure ride papuntang Aurora. Isa sa mga bucket list natin ang marating ang tinatawag nilang Batanes of the East, ang Dingalan Aurora. Tara, samahan niyo ako sa isang masayang adventure. Tara, lakwatsa na! Alas 3 ng madaling araw, ang take-off natin dito sa Swal, na kung saan dito na rin nagkita-kita ang mga tropa na makakasama natin para sa rides na to. Nandito na tayo sa Swal. Sinantayin na rin natin? Clarence? Oo, wala pa. Widas yung Clarence na yun. Siya pa yung nagsabi na alas 3. Okay. Tara na. Let's go. So, dito na magsisimula ang ating adventure patungong Dingalan Aurora. Let's go. Mali siya na motor tayo. Meron dalawang big bike. Medyo magpistan yung mga iba nakasamahan natin. Basta takbong banayad lang, sabi nga ni Directive. Okay, dito na tayo sa Tarlac. Yung takbong banayad natin naging takbong waswas. So paggas na tayo kasi mas murang gas dito mga kalakatsa. Bali nauna na sila. Ang bilis kasi talaga nila. Bilis ng pacing nila. So tara na. At medyo malayo pa tayo. O nga pala, para sa episode na ito, kukumputin natin kung ilan ang magagastos mula sa ating gas, pagkain, at accommodation para sa buong duration ng rides na to. Time check mga kalakwatsa, nasa 6:30 na. Nandito na tayo sa bayan ng Zaragoza. So kakain muna tayo. Ayan, dito muna tayo kakain. Anong pimples ko? Pinagkirapan ko yan. So kain muna, then diretso na tayo. Ang susunod na ata dito, Cabanatuan. Hindi ko alam eh. Pero sa Cabanatuan ako pinanganak mga kalakwatsa. Okay, gear up na tayo. Diretso na tayo mga kalakwatsa. So mula dito sa ating pinagkainan, papunta sa Zaragoza. Sa Dingalan mga kalakwatsa ay nasa 91 kilometers pa. So medyo malayo pa talaga. Let's go! Thank you, Lord. Nang marating namin ang Santa Rosa, Nueva Ecija, ay naipit kami sa traffic na tumagal ng 10 minuto bago gumalaw ang mga sasakyan. Dito na rin kami nagkahiwalay-hiwalay na Marlac Moto at iba pa naming mga kasamahan. Still nandito pa rin tayo sa traffic at wala na tayong magawa. Si Bechesa kung ano na ginagawa dito. Ayan. So ayun mga kalakwatsa, bali 10 minutes pa pala to. Paano yung malalaman pag malapit na siya? Malapit na. David, tumatawag niya pero hindi nakawag. Ano radyo? Tatawag siya yung legal last na. Ayan yung flag man, no? Okay na. Okay na kasi go na yan. Mag-go na daw yan. So, yun. 10 minutes pala yan every Saturday and Sunday. Kasi pag every weekday, 45 minutes daw. Hindi paano naman yung mga pumapasok. Grabe, laki abala din ito, no? So, 5 minutes din tayo nag-antay dito sa traffic. Pero paano na lang yung mga estudyante, no? 45 minutes? Grabe, halos ilang oras ka na malilit nun. Grabe, ang tarik. Paakyat to mga kalakwatsa. Sige, kaya niyan. Grabe oh, taas. Kita nyo ba yung mga kalakwatsa? Maganda yung view dyan siguro, lalo na pag pababa ka. Pero may phobia pa ako sa pababa eh. Ayan, siguro ito na yung meron pa rin pataas. Grabe, malayo-layo pa ata ito ah.
Nakikita ko yung dadaanan natin. Ang haba pa. Pero ang pansin ko lang dito sa nadadaanan natin, medyo kalbo na yung mga kabundukan. Hindi na ganun karami yung mga puno. Nakakalungkot lang. Maganda sana, mas maganda sana siyang tignan lalo. Alam mo medyo, though meron pa rin namang mga puno. Pero iba pa rin pag itik na puno ang kabundukan. Going to Gabaldon na tayo. Ano to? Malayo pa rin ba ito, boss? Saan po tatanggalan? Ha? Oo. 1.5 hour na lang. Okay. So 130 ulit. 135. Going to Gabaldon na tayo. Grabe yung kabundukan dun, oh. Wow. Sabi nung napagtanungan natin, 1.5 hour na lang daw. Nasa Dingalan na tayo. So, ibig sabihin, malapit na talaga tayo. Dati sa Facebook ko lang ito nakikita itong Gabaldon eh. Ngayon, pupuntahan na natin. Dingalan. Itong mga to. Itong mga nakasabayan natin. Medyo nagkahiwalay kami. Si Marlac Moto ay napasama kanila Sir Gilbert. Nagkahiwalay kami. Kung napapanood ko man ito, Marlac Moto, sana huwag ka magtapos sa amin. Hey! Wow! Nice one! Pagpalipad tayo dito ng drone mga kalakwatsa. Mula sa kinaroroonan natin ay madadaanan mo ang isa sa tourist spot na dinarayo dito sa Nueva Ecija. Dito nga yan sa bayan ng Laur, ang Ilog Bato Ferry. Bago ka makarating sa Gabaldon, siguraduhin mong makahinto dito para mapagmasdan ang ganda nito. Dahil habang naliligo sa malamig nitong ilog, ay matatanaw mo rin ang sikat na kabundukan ng Sierra Madre. So nakita-kita na rin tayo nila Marlac Moto, ayun. 30 minutes daw nila tayo inantay. Kasi iba yung dinaanan nila eh, sa dinaanan namin. Pero ma-shortcut yung dinaanan nila. So diretso na tayo papuntang Gabaldon. Ayan. Hindi na natin iiwan si Marlac Moto kasi baka magtampo. So let's go. Nang marating natin ang Gabaldon, at habang binabagtas natin ito, di ko mapigilang mamangha sa mga nakikita ko. Kasi sa mismong perspective ko, para akong may wallpaper na isang napakagandang kabundukan sa aking harapan. Ganda! Woo! Enjoy ko na lang yung ganda ng video mga kalakwatsa. Sana paliparan ng drone eh. Ito ay mas gaganda pa sana mga kalakwatsa kung mas maraming puno ang makikita sa ating kabundukan. Alam nyo mga idol, pag pupunta kayo dito sa Gabaldon, kailangan talaga doble ingat ka. Kasi sa sobrang ganda na makikita mong tanawin, talagang makakaagaw ng attention mo eh. Yung tipong susundan talaga ng mata mo. So, kaya talaga kailangan mag-ingat sa sobrang ganda ng tanawin dito sa Gabaldon. No, katulad yan na naman. Kung nakakapukaw ng atensyon, no, habang nagdadrive ka. No? So, kaya kailangan doble ingat. Kaya kailangan lagi kang alert pag nagdadrive. Wow, welcome! I love Dingalan. Yes! Ito na pala tayo sa Dingalan. Welcome! Pagpapicture muna tayo dito. Nandito na tayo sa Dingalan. Touchdown. Anong oras na ba? Pero doon tayo pupunta siguro sa mga dyan. No? Ayan. Picture na lang natin. Wait lang. Ito ka. Wow! Ang ganda! Suwabe! Ganda ng kabundukan.
Daming puno. Ako mapapansin mo dito mga kalakwatsa. Malamig dito kahit anong oras na. Magtatanghali na mga kalakwatsa pero malamig dito. Gawa siguro ng maraming puno. Grabe, ang ganda dito mga kalakwatsa. Ang ganda dito mga lods. So, andito na tayo sa hanap nating resort. Hindi ko alam kung anong pangalan ng resort no? So, ito yung titirahan nating transient. Yan, dagat na agad yan mga kalakwatsa. Doon daw yung view deck sa kabila Kaya hindi ko alam kung paano natin mararating yun. Pero huwag kayo mag-alala. Pupunta tayo doon. Hindi pwedeng hindi tayo makapagpalipad ng drone doon mga kalakwatsa. Dito. Ayan, thank you sa pag-sponsor ng transient natin, boss. Thank you sa Rabat. Saan? Saan? Dapat nagbalon tayo. Okay, ayan na si Marlock mo ito, si Bechesa. Kamusta ang pag-drive? Ito, Malayo ba? Malayo? Mas malayo yung vegan. Pero parang mas napagod ako. Tour muna tayo. Ayan, meron ng sariling sala, dining, 2 kwarto. Tiga-anim. Sa dito tayo. Dito yung yung kwarto ng kasawa at ang mga anak dito. Anong nakakapagod? Yung sa bigan o dito? Parang sa bigan? Parang di ko dama dito. Di mo dama? O sadyang kulang lang ako sa tulog. Feeling ko kasi napagod ako Pero di ko na alintana yung pagod kasi ang ganda nung nadaanan kong mga view. So, ayan. Or, di yan lalamig kung nakabukas yung bituan natin. Di mo daan dito, ba daan? Siyempre, kuha muna na kami ng footage ni Marlock Moto. Para sa feature si Ma'am Peps. Ikutin muna natin yung hindi ko pa alam kung resort ba ito Ayan, may mga kubo dito mga kalakwatsa. Ayan, mga kubo na yan. So yan, pwede daw gamitin yung mga yan. Then, pag daw nag-high tide dito, aabot daw ang tubig dito mismo. Yan, dito, yan. Umaabot daw ang tubig dito. So, maya ay malalim to. Ganito yung kanyang texture niya ng buhangin dito. Ang daming resort dito mga kalakwatsa. Pero, pag weekends daw talaga, fully booked yung mga rooms. Kaya nasaktuhan na rin natin na yung bahay na ating tutuluyan ay nagpa-move ng date yung nagpa-reserve dapat ngayon. Kaya na-avail natin itong bahay. So, try natin magpalipad ngayon mga kalakwatsa. Then meron pa tayo kukuhanan na isang view deck dun. Babalikan natin yun siguro. Baka mamaya. Ang ganda ng kabundukan dito. Ayan kabundukan. Tinatawag ng kabundukan.
Pagkatapos ng isang nakakapagod pero sulit na ride papunta dito sa Dingalan Aurora, isang masarap at sulit na tanghalian ang papawi sa mga ito. Dahil mahaba pang araw at susulitin natin ang pag-stay natin dito sa Dingalan. Lalo na, di naman tayo madalas mapadpad dito. Gusto lang din natin masulit ang bawat oras at minuto natin dito sa lugar. Pagkatapos natin kumain at makapagpahinga ng konti, ay sinundan na rin natin ang mga kasama natin doon sa dagat. Ngayon naman, ay explore natin yung dagat ng Dingalan. Bali yung ano dito, yung dagat nila dito, pag low tide, umaabot yung tubig banda doon. Pero banda doon din, yung sa makikita nyo parang medyo darker blue, doon daw mas malalim daw doon mga kalakwatsa. And ang buhangin nila dito talaga mabato, no? Masakit lang sa paa pero okay naman yung dagat. Masarap naman. Dagat pa rin. Wala naman siya pinakaiba sa pero hindi natin. Oo. Wala naman siya pinakaiba sa ibang dagat. Sa dagat ng Pangasinan. Sa dagat ng Pangasinan, medyo makati yung tubig, maalat yung tubig. Di ba? Maalat naman talaga yung tubig. Nako, baka Ito hindi maalat. baka mabash ka. Hindi. Pero totoo. Siguro dahil na rin sa mga bato, no? Kaya parang hindi ganun ka alat yung tubig, no? Kasi pag maalat, hindi mo kaasahan humiga-higa dito. Oo. Never ako humiga ng Ganyan, dagat. Ganito siya, ganito yung texture niya. Oh, bato. Wala ka makuhang buhangin. Bato siya. Ang maganda lang dito sa Dingalan kasi napakaganda ng view, no? Habang naliligo ka, dagat, pagtingin mo doon, no? Kabundukan naman. At isa sa kinagugustuhan ko dito sa kabundukan ng Dingalan is buhay na buhay yung kanilang bundok, no? Not necessarily na humihinga. Oo, kasi diba, sa Pangasinan, karamihan ng mga bundok natin doon, nagkaka-forest fire or yung iba naman, sinusunog intentionally. Pero dito, alagang-alaga nila yung kabundukan nila dito. Ang daming punong-puno ng puno. No? Grabe. So, mamaya, pag medyo hindi na rin mainit, pupunta tayo sa mismong view deck. Dalawa pa lang view deck dito mga kalakwatsa. Ewan ko kung nakikita dito, yung bundok na yan, yung merong lighthouse, ayan yung magbabangka ka daw ng, magrerenta ka ng bangka, 1,000 pesos. 1,000 pesos mga kalakwatsa. Then, tour guide na 200 pesos. Yun. Ayun yung talagang pinupuntahan na isa sa mga view deck dito sa Dingalan. No? And syempre, kung pupunta ka dito, kailangan masubukan nyo rin talaga yon, no? At yung isa naman, view deck din daw siya. Dito naman daw banda, no? Yung view deck niya. Yun ay pwede mong motorin, then may konting maglalakad ka rin daw. Ng konti lang naman daw. Pero kaya yung motor, no? So yun doon tayo mamaya pupunta pag medyo di na mainit. Hindi rin nakakapagtaka mga kalakwatsa na talagang dinarayo itong Dingalan dahil sa ganda ng beach and also yung scenery na makikita mo dito is talaga napaka-perfect. If you really want na makapag-relax ka dito. Huwag ka lang mahampas ng masasakit na bato. So ayun, maliligo muna ulit para mas ma-enjoy natin yung pagpunta natin dito at ma-enjoy natin yung ganda ng dagat. Abangan sa susunod nating episode.
Pupuntahan na natin ang isa sa mga dinarayo na spot dito sa Dingalan at masasagot na din kung bakit siya tinaguriang Batanes of the East. Talagang namangha ako sa ganda ng Dingalan at walang tulak kabigin sa ganda nito. Kaya naman, samahan niyo ako sa pagpapatuloy ng ating Aurora Nueva Ecija Adventure. Ang ganda.